beginning with the House Committee on Justice resuming deliberations and nagbotohan na, partner. Okay, the panel has checked for sufficiency and substance of the two impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, and the results, mainit-init pa, partner. 54 votes for yes, 1 in the negative, and 0 abstentions. Kung sino yung one protest o negative vote na yan, kausapin natin ang ating News 5 correspondent, Marian Enriquez. Maan, magandang hapon sa iyo, Maan. Okay. Maan, magandang hapon, Lord. Denise, ikaw daw may kasalanan kahapon, Maan eh. Hello? Hello, Maan. Yan, ayan. Oo. Isa lang pala yung yung nag-no. Tama. Sa flow ng mga usapan kasi, akala ko si Congressman Rufus Rodriguez din ay boboto against. Hindi rin pala, no? Oo. Nagtaka nga kami dahil nagtaas siya ng kamay doon sa fourth complaint, yun kay Cabrera, no, na inendorso nga nila Ortega at ni Abante. Dahil masyadong marami yung mga issues or yung concerns na riniraise niya at kini-question niya nga yung bawat grounds na nilatag kanina. So we were expecting na itataas niya yung kamay niya doon sa negative or hindi pabor sana na boto. Pero nakita namin kanina, nakasama siya doon sa 54 na bumotong pabor dito nga sa sufficiency in substance. No? Dinideklarang sufficient in substance yung apat din na ikaapat na reklamo. Lord. Nagulat ako doon, ha? Pero kanina, shortly before the voting, si Congressman Rufus, considering ito'y dean, ito ng isang law school, nagtuturo talaga to, constitutional expert, scholar. Pero tinatanong niya yata kung ang binobotohan nila ay isang aspect lang ng impeachment or yung buo. Palinaw nga, Maan, tama ba? Yes, Lord, kasi dito nga sa Committee on Justice, kung paano sila bumoto doon sa sufficiency in substance, dapat in the entirety po of the complaint. So, hindi po isa-isa per ground. Kunyari, yung unang reklamo, 6, yung ikalawang reklamo, 7 grounds. Hindi po isa-isang grounds, ano? Sa buong reklamo po sila boboto. Kung tingin ba nila, sapat ba yung basehan? May impeachable offense ba na ginawa ang Vice Presidente para nga ituloy nila itong mga reklamo. Actually, ang isa pang nakakapagsaka si BH Party List Representative Robert Nazal na hindi na natin nakitang bumoto. Parte siya ng assistant minority leader siya, ha? Ang nakikita natin, assistant minority leader, ibig sabihin ex-officio member, pwede po siyang bumoto rito, kumbaga. Pero hindi natin din siya nakita na, kumbaga, sumuporta or kasama ni Suntay na nag-negative vote dito. So, yun nga, kaya ang nakita lang natin 54-1 yung votes. Matindi, Okay. Okay, Marian, before the voting, baka pwedeng pakakwento rin. Kasi kanina, ang daming heated exchange, between the panel members. Ano ba mismo yung talagang pinagdedebatehan nila? And what actually happens now na itong the third and the fourth impeachment complaints are voted as sufficient in substance na? Yes, Denise, bago nga nagbotohan kung sufficient in substance itong dalawang reklamo, yung naging bagong usapin, kumbaga. Kasi kung maalala po ninyo, kahapon nilatag na lahat, pati yung pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, yung confidential funds, both OVP and DepEd, na ilatag na po yan. So, ganun din kasi yung laman nitong ikalawang reklamo, basically. So, yung iba doon po sa discussion, inadopt na lang nila yung kahapon na pinag-usapan. Pero yung isa sa nakita nating bago, actually, is tinanong nga po nito ni Congressman Suntay, kung nasan ba itong alleged bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga at may ebidensya ba na makapag-uugnay sa kanya kay VP Sara? Meron daw bang appointment paper? Naghahanap siya ng ganun. Bagay na tinabla ni ML Party List Representative Leila De Lima. Kasi sinabi po ni De Lima na premature pa po pag-usapan yung bahagi na yan. Parang she was asking if, are we talking about the credibility na ba ng witness? Wala pa po tayo dito sa evidentiary phase. Nandito pa lang tayo sa pagtukoy kung impeachable offense ba yung mga inilalatag na reklamo. Kumbaga yung mga parte ng mga ebidensya and pagkilatis sa mga testigo, sa hearing proper pa po yan, kumbaga. So, medyo yun yung nangyaring discussion kanina. And isa pa doon sa nakita natin din na bago ngayong hapon ay yung pagpresenta
ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nung SALN ni VP Sara. He was saying na it's worth noting na tignan sana ng Committee on Justice dun sa usapin yung ground noong unexplained wealth ni VP Sara, yung kanyang paglago nitong ari-arian niya. Kasi may mga prinisinta siyang SALN from 2008 daw, 18 million pesos lang. Pero doon sa mga pinakita niyang SALN kanina ng 2023, nasa 70 mahigit 70 million to. Tapos yung 2024, lumagpas pa ng 80 plus million pesos. So, tinitingnan niya na baka pwedeng tignan nito ng House Justice Committee. Pero syempre, sinalag din niya, kumbaga, ninasuntay, dahil bakit wala siya doon sa evidence, kumbaga, na iprinesenta nga doon sa kalakip ng reklamo. Pero nga, napag-rule, na sinabi din ni Chairperson Jervy Luistro na hindi pa naman everything na sinasabi ngayon, hindi man so kasama doon sa mismong sinubmit na reklamo, bahagi ito na pwedeng pagdesisyonan ng komite dahil manifestation to, kasama ito sa manifestation ng isang justice member at pwede nila rin itong isama sa consideration nila sa pagboto nga ngayong hapon. So yun yung ilan sa mga napag-usapan. Kaya nga akala ko na mag-vote in the negative itong si Congressman Rufus kasi kini-question na rin yung introduction nitong supposed SALN at mate-technical pa dapat kasi parang ito ba ay authenticated. Authentic, oo. Of Kasi parang hinahanap niya, asan ba yung authenticated na meron ba tong galing sa ombudsman mismo na authentic itong records na to? Sabi ni Ridon kanina, public records yan Lumabas na nga yan, di ba? Sa media parang, yun yung laman naman ng argumento niya. Kumagita na si Jervy Luistro na man yung tatanggapin niya ng komite. Tsaka meron din ni si Padjernos kanina, yung GP Party List Representative na may mandato naman din yung Justice Committee na they can summon witnesses, ang mga ganito documentary evidence. So posible yan, pwede yan. Pero nga, yung usapin pa rin ng mga evidence, hindi pa rin po yan dapat ngayon pag-usapan. Yan din yung pinunto ni De Lima pagdating dito sa mga SALN. Oo, naungkat pa nga yung, kasi nung corona impeachment, sabi ni Congressman Rufus, I voted against, supposedly, doon sa corona impeachment. So mga ganyan. So, medyo nakakatakot din ngayon, kung yung kakampi mo ay si Congressman Suntay. Na bumoto. Teka lang. Pero parang hindi siya affected, Doon sa nangyari kahapon. Oo, sa nangyari kahapon, yung massive backlash ng hirit niya. Parang walang confident pa rin siya sa kanyang mga paliwanag, sa kanyang mga input na may kinalaman dito sa impeachment. Tama ba, Maan? Yes, Lord. Actually, kanina nga na-ambush namin siya bago siya pumasok doon sa kanyang, dito sa committee hearing, sa deliberation ng Justice Committee. At nanindigan siya, na talaga na mga wala raw mali siya. Yung kanyang mga binanggit kahapon at tinawag pa nga niyang analogy lang daw yung kanyang example na binigay kahapon, yung kanyang imagination sa actress na si Ann Curtis at nanindigan siya na wala pong intensyong masama at gusto lang niya talaga pakita na taken out of context yung mga ganitong pahayag. Pero kalaunan humingi din siya ng apology, sorry siya kay Ann Curtis, ganoon din sa ibang mga na-offend kumbaga nung kanyang mga pahayag kahapon. Lord. Apology ba talaga yun? May pero pagkatapos Teka, pakita mo. May. Ito. Pakinggan natin to. Ayan, sige. May roll tayong video. Yung kinalulungkot ko na lahat ng tao, lahat ng news outlets, lahat ng reporter, ang binigyang pansin yung analogy kay Ann Curtis. Hindi natin binigyang pansin yung kaimportansyahan nitong impeachment hearing na ginaganap ngayon itong sa Committee on Justice. We are trying to impeach the second highest elected official. Diba? Tignan natin kung ano yung allegations. Tignan natin kung may sapat, kung may substance talaga. Tignan natin kung paano boboto yung members ng committee. Yun ang mas importante. Walang malis doon sa nanais nating gawin dun sa statement na yun. Ayaw natin makasakit for that analogy. But kung nasaktan, humihingi tayo ng dispensa. Kay Miss Ann Curtis rin, kung nasaktan siya sa sinabi, there was, ulitin ko, there was no malice intended at tayo humihingi ng dispensa sa kanya. Pero, well, totoo yung, it was a fictitious situation na aking ginawa. Isa lang ang totoo doon, yung sinabi ko ang ganda-ganda niya. Talaga naman maganda siya.
Lord, Denise, Mm. bukod nga dyan, meron pa siyang sinabi na hindi tayo perpektong tao. Sabi nga niya, kung mali daw yung analogy, hindi na gusto ng iba, na yung nag-sorry siya. Pero in fact, ito a quote, sabi niya, that analogy was effective dahil hindi niyo ako papansinin kung hindi ko binigay yung analogy na yun. So nanindigan pa siya na effective, quote, yung kanyang analogy. But then he's saying now na sinisita ng media yung sinabi niya with him choosing to say that. Diba? Actually, I even have to ask, sir, why do you even have to say that analogy? So, di ba? Meron kasing ilan nga mga kongresista dito, nagsabi talaga na unnecessary. Hindi naman niya kailangan sabihin, kumbaga, yung ganong mga pahayag, ganong remarks. And even si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, in-urge niya nga itong si Sontay na mag-undergo sa gender sensitivity test training dahil nga sa kanyang mga nasabi kahapon. Alright, Itong sige. hininga na lang talaga. Pero wag tayo magpa-distract sa mga ganyan. Pero hindi dapat kalimutan ang mga hirit at dapat mag-emerge ang lahat dito na mas sensitibo at mag-ingat sa mga sinasabi. Alright, maraming salamat. Tok, kita mo, nakaka-distract ulit. So ulitin natin So merong 10 days, agad ito ay itatransmit ng notification, ng notice sa Vice Presidente within 10 days. No, ang mangyayari ngayon, issue na ng notice itong Committee on Justice para nga mag-respond or mag-answer, magbigay ng tugon si VP Sara dito nga sa reklamo, 2 impeachment complaints against her. She will be given 10 calendar days para sumagot. To which, pwede pong mag-reply naman, magpadala ng answer or reply yung mga complainants doon sa magiging sagot ni VP Sara within 3 calendar days, and then another 3 days naman para magpasa ng rejoinder muli si VP Sara. So that's 16 calendar days yung titingnan natin. Kaya ayon nga kay Chairperson Jovi Luistro, maaaring mag-umpisa na yung pagdinig o yung hearing proper pagkatapos na po ng Holy Week. That's 2nd week of April. Ayun. So, hindi automatic na magkakatrial ba, Maan? Aantayin muna yung sagot ng Vice Presidente bago simulan yung trial? Tama ka dyan, Lord, hihintayin pa muna natin to. Very crucial yan kasi kailangan nilang marinig, yung mga sagot ng magkabilang kampo. And yun yung, di ba, isa sa mga flinag doon sa unang impeachment laban kay VP Sara, yung kailangan may due process, makunan siya ng panig. So ito yung ginagawa ngayon ng committee. And parte talaga ito ng rules ng Justice Committee, Lord. Alright, maraming salamat sa update na yan at hindi nyo ini-imagine yan. Si News 5 correspondent Marian Enriquez reporting to us live from the House of Representatives in Quezon City.